sa lahat. So ano nga sinabi sa inyo ng mga diskaya? Ah, Na-determine ninyo kung magkano ang kinita nila? Hindi ko dinidepensa ng mga taong yon. opo. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Kung gusto nyong ang ma-identify, puro butete at saka sapsap, bahala na kayo sa buhay nyo. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Patiwalian at pandarambong dating Pangulong Duterte at Senator Bongo sinampahan ni Trillanes ng reklamong plunder at graft. Pagbabalik ni Ping Lacson bilang chairman ulit ng Blue Ribbon, sigurado na ayon kay Senate President Tito Soto. Did they admit to you Yaman na muna bago proteksyon. Senator Rodante Marcoleta sinabo ng DOJ pero giit niya hindi siya protektor ng mga diskaya. Nagsampa ng mga reklamong plunder at graft si dating Senador Antonio Trillanes Ombudsman laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Makakausap natin sa linya ng telepono si JC Cosico. JC, anong pinagmulan ng reklamo ni Trillanes? Sige, nag-ugnayan doon sa umano'y pag-abuso po ni Senador Bongo at former President Duterte sa kanilang posisyon sa gobyerno para nga raw mapunta sa kanila yung 7 billion pesos worth ng infrastructure project. Bukod nga sa plunder ay inireklamo po ni Trillanes ng graft at paglabag nga sa Code of Conduct for Public Officials, Sinago at Duterte. Ayon po kay Trillanes, conflict of interest ang pagbibigay ng 7 bilyong pisong halaga ng proyekto sa CLTG Builders na pagmamayari ng ama ni Go at sa Alfredo Builders na company naman ng kapatid po ng senador. Nagsimula raw ito noong alkalde pa ng Davao si Duterte hanggang sa naging presidente sa. Nakuha raw po ni Trillanes ang mga kopya ng kontrata mula DPWH noong senador pa sa. Narito po ang pahayag ni Trillanes. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Bawal po ito, 'di ba? Hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, first degree ito, tatay ito at kapatid. Jiggy, noong 2024, nagsampa rin nga ng kaparehong reklamo sa DOJ itong Sigo at in-endorse yung complaint na yan sa Ombudsman pero ibinasura rin po Pinoy Ombudsman Samuel Martires na appointee ni Duterte. Jiggy. Sinabanggit ba mga diskaya sa reklamong sinampan ni Trillanes? Jiggy, hindi naman kasama doon sa final na complaint itong mag-asawang diskaya, no? Pero isiniwalat po ni Trillanes na nasa 816 million pesos na halaga ng mga proyekto ang nakuha umano ng mga kumpanya dahil doon sa pagkakaroon ng joint venture ng CLTC doon sa St. Gerard Construction ng mga diskaya. Sige? At may reaksyon na ba ang kampo ng dating Pangulo at si Senator Bongo sa mga reklamong ito? Sige, wala pang statement yung camp ng former president pero Senator Go ay itinanggi pong ginamit niya ang kanyang posisyon para nga makuha ng mga kumpanya ng kanyang family itong mga contracts na ito. Diit pa niya, ito ay paglihis lang daw sa atensyon ng publiko mula sa flood control scandal. At umaasa rin po siya na magiging patas po ang ombudsman sa kanilang investigasyon. Narito po ang pahayag ni Senator Bongo. You are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Alam mo yun. Sila yung habulin mo, Trillanes. Ayaw mong habulin dahil financer mo nga. Sige, sabi naman ni Ombudsman Boying Remulla, they will study this complaint filed by Trillanes at ito po ay dadaan sa evaluation. Din muna ang latest. Balik to you, Jiggy. Yan ang ulat ni JC Cosico mula sa Quezon City.
100% ng siguradong babalik si Senator Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Ayon yan mismo kay Senate President Tito Soto. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Kapatid, sabi noon ni Senator Lacson ay pinal na ang kanyang desisyon na hindi na siya babalik ng komite. Ano nagpabago sa isipan niya? Jiggy, eksklusibong nakapanayam ng One Balita Pilipinas ng 1PH mismo si Senate President Tito Soto at Anya, nagkausap sila ni Senator Ping Lacson itong mga nakaraang araw at nakaabot daw kay Senator Lacson yung kagustuhan ng mga kasamahan niya sa Senado, gayon din ng publiko na hawakan niya muli itong makapangyarihang komite na ito. Maaring isa raw yan sa dahilan kung bakit posibleng magbalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Ping Lacson. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Soto. Ako, tingin ko si Senator Lacson, 100% na babalik bilang Blue Ribbon Committee Chair. Marami pang hindi nauungkat. At kung ito'y makakatulong, ang tingin niya siguro, mas makakatulong ito sa ICI at doon sa Ombudsman and the Department of Justice. Jiggy, kung matatandaan natin, October 6 lang nung binitawan ni Senator Ping Lacson yung pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Isa sa mga dahilan yan ay dahil hindi na raw nagugustuhan ng ilan sa mga kasamahan niya sa Senado yung direksyong tinatahak ng ginagawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay saan maanomalyang flood control projects. Pero sabi mismo na Senate President Soto, na-plansya na ang gusot na yan at nagkaintindihan na rin daw sila. Tingin din ni Senate President Soto, may unfinished business pa ni Senator Ping Lacson kaugnay sa pagdinig sa flood control anomalies. Jiggy? Pero men, si Senator Lacson mismo ay may kumpirmasyon na ba dyan? Wala pa, Jiggy. Sa mga oras na ito, naghihintay pa tayo ng fresh statement mula kay Senator Ping Lacson. Wala pa siyang sagot sa ating text at tawag mula pa kaninang umaga. But so far, meron siyang statement, at least kahapon, yun yung latest niya. At sinasabi niya, kailangang maghanda sila sa epekto sakaling bumalik nga siya bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kabilang sa pwede daw maging epekto niyan ay mawalan sila o may mga kumalas na mga miyembro ng mayorya at mawala yung Senate presidency nga kay Senate President Tito Soto. Isa rin daw sa tanong na sumagi sa isip ni Senator Ping Lacson bago niya bitawan yung chairmanship ng Blue Ribbon ay ano raw ba yung kahalagahan ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee kung mawawala naman yung boto nila sa mayorya at mapupunta sa minority bloc na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero agad na nag-react dyan, Jiggy, si Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niya, wag nang kalad ka rin yung minority bloc sa issue kung doon sa kung ano man yung magiging desisyon ni Senator Ping, babalik ba siya o hindi sa Senate Blue Ribbon Committee. Dahil alam naman daw nila na ang naging dahilan kaya kumalas si Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon ay dahil nga doon sa dissatisfaction daw sa mga majority bloc at hindi galing sa minorya yung issue. At ang sinasabi pa nga dyan ni Senator Alan Peter Cayetano, okay lang naman daw kung nagkakaroon ng tampuhan sa loob ng mayorya, wag lang daw gawing teleserye ang Senado. Jiggy. At may reaksyon na ba yung iba pang mga senador sa usaping ito? Okay. Na-interview natin kanina si Senator J.V. Ejercito. Isa siya sa bahagi, miyembro ng majority bloc. At para sa kanya, wala siyang nakikitang problema sakaling bumalik na Blue Ribbon Committee Chairman si Senator Ping Lacson. Kung matatandaan nyo, Jiggy, si Senator J.V. yung isa sa mga miyembro ng majority bloc na nagpahayag dati na gusto niyang kumalas, kinokonsidera niya na kumalas sa majority bloc. Pero ayon kay Senator JV, naayos na at naplansya na yung gusot na yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator JV Ejercito. Kasi walang takers din no? And at the same time, I have to, parang ako pinapagbinta na sinasabing ako naging factor, wala, no? Actually, kami sa Lacson, nag-uusap kami naman yan. Na-clarify naman ni SP Soto yun, no? Nung nagkaroon kami ng caucus. Nagkaroon lang kasi nagkagulatan na siguro na hindi nagkaintindihan. Pero it was clarified.
Jiggy, hinihintay pa natin yung sentimiento ng ilan pang mga senador pero ang alam natin, sabi ni Senate President Soto, nakatakda silang magkaroon ng pulong para isapinal kung ano ba talaga ang desisyon, babalik ba o hindi ni Senator Ping Lacson as chairman ng Blue Ribbon Committee. Hopefully, bago yung resumption, kasi ngayon nakabreak yung session, bago yung resumption ng session ng Senado by November 10. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Senator Marcoleta muling binanata ng DOJ sa pagpapasauli nito sa yaman ng mga diskaya. At paggamit ng isang RFID na lang sa lahat ng expressways, sinimula na. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Sinabon ni Senator Rodante Marcoleta ang DOJ sa pagdinig ng budget nito sa Senado. Tanong ni Marcoleta, bakit daw pinagpipilitan ng DOJ na isauli muna ng mga diskaya ang kanilang yaman bago sila gawing state witness? Hindi naman daw yan nakasad sa batas. Dati nang sinabi ni dating DOJ Secretary at ngayon Ombudsman, Boying Remulla, na hindi ito usapin ng legalidad kundi ano lang ang tama. Did they admit to you na sila ay nangulimbat ng ganito karaming pera? I have to explain myself. Yapo. Hindi ko dinidepensa ng mga tao ngayon. Opo. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Opo. Kung gusto nyong ang ma-identify, puro butete at saka sapsap, bahala na kayo sa buhay nyo. Under Section 5, letter D, nakalagay din po dyan kung ano po yung legal obligations and civil judgments or civil aspect of the case against him. Maari pong i-process yung application niya, but under the first statement under Section 5, before a person is provided protection under this act, he shall first execute a memorandum of agreement which shall set forth his responsibilities, including the following. So kasama po dun sa mga obligations. Ano nga? Ito po, to comply with legal obligations and civil judgments. Matatandang nag-apply sa Witness Protection Program sina Curly at Sara Diskaya matapos nilang isiwalat sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon ang mga kongresistang sangkot umano sa flood control scam. Wala pang desisyon ang DOJ. Simula ngayong araw, isang RFID account na lang ang kailangang gamitin sa lahat ng expressway. Yan ay para mapabilis daw ang biyahe ng mga motorista. Live mula sa Calamba, Laguna, nangunguna sa balita si Kari Cator. Kapatid, kailangan ba magpakabit ng bagong RFID sticker para dyan? Jiggy, kung meron kang parehong Easy Trip at AutoSweep na RFID ticket o sticker, kailangan mo na lang daw pumili ng isa riyan sa dalawa na ititira. Ito kasi yung kailangan dun sa One RFID All Tollway System na gagamitin sa lahat daw ng expressway sa buong Luzon. At pinangunahan nga kanina ni Pangulong Bongbong Marcos ang launch niyan kasama ang ilang opisyal ng Transportation Department. Pakinggan natin ang pahayag ng Pangulo. Hindi natin may kaila ang nagdudulot din ng dalawang RFID systems na kalituhan. Ang reformang ito sa RFID system ay bahagi ng mas malawak nating layunin na gawing mas moderno, konektado at nakatuon sa pangangailangan ng bawat Pilipino ang ating infrastruktura. Gary, paanong proseso ng enrollment sa unified system na ito? Jiggy, simple lang ang proseso. Kung nakapili ka na roon nga sa dalawang RFID provider, kailangan mo magpunta sa kanilang website at i-enroll o mag-enroll nga roon sa bagong sistema. Pagkatapos niyan, pwede ka nang magpalagay o kumuha ng bagong sticker at automatikong tatanggalin na yung luma o yung hindi mo napiling RFID. Ipapatanggal ito doon sa service center ng RFID, yung luma o hindi mo napili. At pwede rin daw na diretsong mag-walk-in na lang sa mga gas station, toll gate at sa iba pang tanggapan ng napili mo na RFID provider. Kung isa lang naman ang existing account mo, pwedeng ipa-update na lang daw ito sa online. Tapos, ayon din kay
Acting DOTR Secretary Giovanni Lopez, mas mabuting magpapalit na nga rin ng sticker lalo na kung sa headlights pa nakalagay. Yan din daw kasi agad yung nagiging dahilan kung bakit hindi nababasa yung mga RFID at nagdudulot pa ng pagkaantala sa mga expressway. Pakinggan natin ang pahayag ni Lopez. I-check nila kapag nag-opt-in kayo, kapag pumili kayo ng one RFID, pagkakataon na po natin yan para ipasuri. Baka defective na po. Sa loob na rin daw ng windshield ilalagay itong mga bagong sticker kumpara nga sa dati na nasa headlights ang karamihan. Yan ay para ma-detect din agad ng mga RFID camera. Tiniyak naman ng DOTR na gagana ito sa lahat ng expressway. Basta tiyakin lang daw na walang negative balance ang mga motorista. At igigit ko na rin na libre lang ang buong proseso sa pag-enroll. Jiggy. At karipani yung RFID o yung sticker na may load pa, paano mangyayari doon kung yun ay hindi mo nagagamitin? Yes, Jiggy, pwede mo raw itong ipalipat o ipa-transfer doon sa RFID sticker o card na mapipili mo. So, kung gusto mo rin, pwede itong ipa-refund at posible raw abutin ang proseso ng 3 araw. Para naman sa mga paglo-load, hindi naman daw nagbago ito. Pwede mo pa rin yan gawin online o kaya sa mga gas station, toll gate, iba pang physical kiosk at payment center ng kanilang mga RFID provider. Lilinawin ko lang din, Jiggy, na optional lang ang pag-e-enroll dito nga sa bagong sistema. Kung gusto nilang panatilihin na hiwalay pa rin yung auto-sweep at easy trip nila na RFID, maaari pa rin nila itong gawin. So kung halimbawa nasa mga tollway at yung dinaanan mo ay sakop ng easy trip, yung existing easy trip card mo pa rin yung gagamitin. Hindi kailangan na unified na. So kumbaga na choice pa rin nga ng ating mga motorista kung magwa-one RFID sila o hiwalay pa rin. Balik sa'yo, Jiggy. Ayun, salamat sa pagkaklaro. Yan pong ulat ni Kari Cator live mula sa Calamba, Laguna. Susunod, resolusyon ng piskalya sa missing Sabongeros case, hinihintay na ng mga kaanak ng mga biktima. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Dumalo sa huling araw ng preliminary investigation sa DOJ ang ilang kaanak ng mga nawawalang Sabongero. Hiling nila makasuhan at may pakulong na ang mga sangkot sa krimen. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano magiging takbo ng kaso ngayong tapos na ang preliminary investigation? Jiggy, submitted na for resolution ang reklamong inihain ng mga kaanak ng nawawalang Sabongero. Ibig sabihin niyan, hihintayin na lamang ng mga respondent at complainant ang desisyon ng prosecutor kung iaakyat ba ito sa korte. Kailangan may reasonable certainty of conviction at prima facie evidence o matibay at sapat na ebidensya para mangyari yan. Ayon sa mga kaanak ng mga nawawalang Sabongero, malaki ang pag-asa nilang makakamit na nila ang hustisya kapag umakyat na sa korte ang kaso. Nagkasundo raw silang mga complainant na hindi iuurong ang kaso at hindi magpapa-areglo. Tiniyak naman ni Chief Prosecutor Charlie Guhit na magiging patas ang Department of Justice sa mga complainant at respondent. Pakinggan natin ang pahayag ni Prosecutor Guhit. The panel will try to resolve the case as soon as possible within the period provided by the rules. So right now, wala pang specific date when are we going to issue the resolution for this case. Jiggy, ang kampo naman ng negosyanteng si Atong Ang na isa sa mga respondent sa reklamo gustong ipabalik sa CIDG ang reklamo para muling isagawa ang investigasyon. Ayon kay Attorney Gabby Villarreal, hindi umano sapat ang mga ebidensyang ipinresenta ng mga complainant para masabing sangkot si Ang sa pagkawala ng mga Sabongero. Jiggy? At Camila, nung naging reaksyon ng kampo ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan? Jiggy, tinabla ni Julie Dondon Patidongan ang sinasabi ng kampo ni Ang. Gate ni Patidongan ay
6 na taon siyang nagtrabaho kay Ang at hindi raw siya basta-basta lulutang nang walang matibay na ebidensyang pinanghahawakan. Bumuelta rin ang mga kaanak na nawawalang sa Bungero at sinabi na taktika umano lamang ito ng mga respondent. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Mag-aantay na lang tayo ng desisyon ng Department of Justice. Siguro makakamit na ang hustisya ng mga pamilya na nawawalan. Alam naman natin ano nangyari. Yung CIDG kasi mayroong mga head dyan na nababayaran nila kaya gusto nila doon ibalik ang investigasyon. So far, sa ngayon kahit naman ibalik yan doon, pat sa tingin ko, yung hustisya pa rin namin ang, ang makakamit namin. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.